Okay, dumato ko na tayo dito sa isang nakuha natin video na magpapatunay po ang kaugnayan ni Digong at Atong Ang. Okay, diretso. Bago siya lumipad papuntang India noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Duterte na hiniling niya sa negosyante at gaming consultant na si Charlie Atong Ang na tulungan ng gobyerno na supuin ang illegal gambling sa bansa. At kaugnay yan, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Ang. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman, Awi ka. Okay, special mention rin ni Pangulong Duterte sa kanyang speech bago umalis. Ano? Sinabi niya doon na sinabi raw niya sa inyo, Atong, ikaw ang #1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayo magbulahan. No? Ano reaction niyo doon? He was recalling a conversation some time ago. Yeah. Okay, explain ko na rin itong kung paano kami nagkakilala ng presidente. Hindi naman kami very close sa presidente para magkaganon. Kasi anong nangyari kasi noon, kung matatandaan ko noon, nagkita lang kami ng presidente. Noong panahon ni Presidente Estrada, before, kasi noong 90s, nagsasabong na ako dyan. So siguro, nababalitaan ni presidente, kung ano, yung mga kaibigan niya kasi, mga kaibigan ko rin. Ngayon, nung maging presidente, nung manalo siya, na hindi sometimes May 2016, tumawag sa akin tumawag sa isang kaibigan ko, si Secretary Bongo, ang sabi, kausapin daw ako, nakausap ako. O sabi, Atong, punta ka dito sa Davao, batiin mo naman si Presidente. Okay. Oh, yan. Tapos magmamalinis ka, Bongo. Lahat ng galaw ni BBM ay ni Digong na finger, ikaw ang gumagawa. Magmamalinis ka ngayon, Bongo. Ha? Papalabasin mo na hindi ka involved sa EJK. Sino niloloko mo? Ha? Sino niloloko mo, Bongo? Oh. Kita mo, nilalaglag ka na ni Atong Ang, Bongo, tsaka Digong. Nilalaglag kayo ni Atong Ang dito. Oh. Kinontak nyo pala si Atong Ang. Ibig sabihin, konsentidor talaga kayo ng mga sindikato. Bakit mo nasabi, Nyolo? Ibig ko po sabihin, na kilala na, sinabi ni Digong, kilala si Atong Ang na sugalero. Ba't kakausapin ni Duterte yan? Ibig sabihin, si Duterte gusto niya talaga maging sugalero ang buong Pilipino. Ayan na nga nangyari sa atin ngayon. Oh, ano nangyari sa atin ngayon? Nalulung na po ang mga Pilipino. Dahil kaya sa pamumuno ni Digong hanggang ngayon. Pinipilit ayusin hanggang ngayon. Tapos sisisi nyo yung mga scatter kay BBM. Eh, saan ba yan? Ano ba nagpapatakbo dyan? Eh, di pogo. Bobobo nyo. Oh. Diretso. O, ang ginawa ko, lumipad naman ako doon. Pagdating ko doon, Monday, marami siyang bisita. Tuesday, nagkaroon ako ng pagkakataon, pinatawag ako, nakita kami, apat na kami. Secretary Bongo, siya, ako, tsaka si Presidente, ako, si Secretary Bongo, tsaka si Congressman Florendo. Ngayon, nag-congratulate lang naman ako. Tapos, nasabi ko sa kanya yung problema ng PCSO. Sinamantala ko na rin. Which is what? Ano yung main Yung corruption, sinabi ko. Dahil concern ako doon, dahil galit ako talaga sa STL. Galit ako sa mga illegal. Never talaga ako dyan sa STL tsaka weteng. Kapayungan na sinasabi ko, para makapag-operate ka ng isang weteng, talagang kailangan, may approval lang. Kaya lang naman illegal lang, mami, explain lang natin yung weteng, yung senaryo mo na. Ang nangyari kasi nung naipaliwanag ko kay Presidente na, eto kasing ano na to, hindi nagdideclare ng tama, tapos kinokota system. In-explain ko lang ang senaryo. So medyo mahaba na kwento kay Presidente. Tapos umalis na ako. Nung pag-alis ko the next day, umuwi na ako ng Manila, wala na kami communication. So, nag-offer ba siya sa'yo na gawin kang consultant? Wala. Ito nga yung senaryo. May 2016. Tapos September, nung 2016 din yun, tumawag sa akin si Miss Sandra Cam. Sabi, Atong, tumawag sa akin si Secretary Bongo. Pinapupunta ka rin ni Presidente sa PCSO para tulungan na tumaas ang ingreso at tingnan kung paano lilinisin. So, Kita mo? Oh. Sino ba mga kinokontak ni Digong? Michael Yang. Ah. Kinokontak ni Digong? Michael Yang. Sino pa? Alice Guo. Ah. Yan ang mga kinokontak ni Digong. Ha? Sino pa? Bilyar. Sino pa? Yung Lord nandito, si Dennis. Basta Dennis Uy ba yun? Basta yun. Oh.
Oh. Diba? Ang tanong, magkano ang nire-remit ni Atong Ang kay Digong? Yan ang tanong. Diba? Nagpatulong, syempre may kapalit. Oh. Oh, lalagay kita dyan, Atong Ang. Ikaw na bahala, mag-remit-remit ka na lang. Diba? Tama ang alin. Tama ang sinasabi ni Trillanes na sa Davao, nagre-remit-remit ang mga big-time drug lords. O siya, sinasabi niya. Sinasabi niya ni Digong na kilala si Atong Ang sa Davao. O, yan, kinasangkapan. Magkano kaya nire-remit? Ano yung sinabi ko? Di ba? Yan. So yung utos na yun, hindi naman direkta inutusan ni Presidente si Secretary Bongo. Kasi hindi naman kami nag-uusap ng Presidente. Okay? Okay. So natatandaan niya siguro yun. True, nung naikwento ko. So pagdating naman doon, binastos naman kami nito si Corpus na to. At that time, ano naman yung papel ni Sandra Camp? Wala, si Sandro Cam wala pang papel. So- Nachichismis lang siya na ilalagay siya as chairman. And kayo rin, wala kayong official na... Wala akong business, wala lahat. So, hindi kayo officially consultant? Okay. Ganito nga, naging consultant ako nung panahon ni Chairman Alice Reyes ng PAGCOR dahil pag tinawag kang gaming consultant, kailangan marunong kang, una-una kailangan tignan mo legality plus kung ano yung laro, kung saan kikita. Pinatawag ako ni Chairman Alice Reyes para isolve yung problema ng high LA4. Kasi, kumbaga sa intindido ako sa mga gaming, no? Yeah. No, nung pinag-aralan ko, nagamot ko yung panahon na yun, from 2.7 million a day, nagawa kong 10 million a day ang high LA noon. So, naging successful ang high LA at that time. Tapos noon, ako rin na nag-design ng Bingo 2 Bulls. Pinag-design ako ni President Erap noon para patay ng weteng. Which is, nagawa ko, maganda. Kaya lang, nag-operate, yun di mga kumpare ko rin. Sila Bong Pineda, mga gambling lord din. Never ako nag-operate niyan. Okay, so itong STL, ito supposedly ang solusyon para mawala ang weteng kasi ang weteng is illegal, hindi pumapasok sa gobyerno kung ano, hindi sila nagbabayad ng tax, etc. Pero STL needs to get a permit. Pero ang sinasabi ninyo, ang STL ay hindi rin legal? It's supposed to be legal, Ganito yan. right? Ang simula ng STL, binuhay nila ang STL, pinanganak yung panahon ni Carrascoso. Nasabi ko na yan. Ni Carrascoso at ni panahon ni Pepeng Coangco. Binuksan nila yan, nakita nila hindi pwede. Sinara. Siyempre, nung manalo si Madam GMA, na alam naman natin ng politika, minsan, tumatanong ng utang na loob sa mga tumulong. Siyempre, pinagmamalaki naman ng mga, eto, chismis to, pinagmamalaki ng mga Pineda, hindi siya magiging presidente kundi dahil sa kanya. Hindi rin siya magiging congresswoman kundi dahil sa kanya. At tumulong daw sila sa kampanya. Ngayon, yung wetting na yan, binihisan na si Bong Pineda na nagbuo niyan. Binuksan nila. Kung makikita nyo, tingnan nyo yung dinideclare nung panahon ni Uriarte, talagang wala halos dinideclare na talaga. Front na talaga yan. Okay. Kaya nakulong din yan dahil sa ganyang kalokohan yan. So ngayon, ang sinasabi ninyo, hindi nire-remit ng mga STL operators yung dapat na pera na nire-remit nila sa gobyerno. Oh, ito ngayon. Ang PCSO, ito ngayon. Ang PCSO, ang pinaka-income ng PCSO, sweepstake yung charter niya. O para maintindihan nyo, as gaming consultant, na-explain ko na. 100% sales minus charity, minus expenses, divide how many tickets. Ibig sabihin nun, hindi fixed dividend. Okay? Walang korupsyon. Pumasok ang loto. Nag-click. Namatay, humina ang sweepstake. Nag-boom ang loto. 100% minus 30% charity, minus expenses, divide how many tickets. So walang korupsyon. Kung may corruption man, yung mga handheld, yung mga ganon, pumasok tong STL ngayon. Ipinasok pinasok nila yung STL na yan. Ang ginawa nila, nung unang pumasok ng panahon ni GMA, kung mapapansin nyo, hindi ginagawang legal yan. Laging experimental every year, yearly. Dahil alam nilang illegal eh. Okay, sa panayam po ng programang Unang Hirit dito kay General Manager Balutan kanina, hinahaman po niya kayo. Kayo po at saka si PCSO board member Sandra Cam. Kayo na raw ang magpalakad nitong STL operations kasi mas alam niyo daw ito, sinasabi ninyo. At kung makakapag-produce daw kayo ng, sabi niya, 6 billion pesos monthly in 6 months, magre-resign daw siya. Can you really do this? Okay, ganito. Unang-una, sabi ko as consultant, gaming consultant, hindi pwede itong STL na to na nakadesign yan dyan, nakadikit. Unang-una, quota system, hindi actual sales. Kaya nga tuwan-tuwa ito si Balutan at si Corpus eh. Mayroon kasing tinatago, before hindi dinideclare nila 7.5%. Dinoble nila, naging 15%, 15 to 20. Yung 80% tinatago nila na sinasabi nila number of voters, yung PMRR, IRR, eh yan nga ang front ng kalokohan. Yan, hinahamon niya ako, hinahamon niya kami, ito ngayon yan. Balutan, para maintindihan mo to. Sundalo ka, sanay ka sa gera, saksakan ka ng tapang, nilabas niya sa pinagmamalaki niya ngayon, na Medal of Valor siya, Valor, kung ano man yan, na gaming to, hindi mo naintindihan to. Nakurap ka kasi kagad, kaya pinatatanggol mo. Ano niya ito Ang daming dahilan ni Atong, no? Hindi niya lang sabihin na magre-remit siya kay Digong. Diba? Kaya si Balutan, yan po yung Balutan. Si Balutan po, after Balutan,
I think si ano na eh, si pangalan nito, si Garma na susunod, di ba? Natandaan niyo yun? Alam ko si Garma na eh. Teka lang, tingnan natin ha. PCSO, Chairman, Duterte, yan. Si Balutan, di ba? Si Balutan po, bago si Garma, si Tambiola Girl. Duterte fires PCSO Chairman Alexander Balutan for corruption. So, tinanggal siya. So, sumunod na dyan si Garma. Oh, hindi lang masabi ni Atong Ang na true Atong Ang, 'di ba? True Atong Ang magre-remit kay Digong. Oh. Nung pinapunta ako ni Sandra Cam dyan, na inutusan siya ni Presidente, unang dating pala ni Balutan, sinalubong ako niyan. Mr. Ang, sinalubong pa ako sa 9th floor sa elevator. Mr. Ang, mabuti nagkausap tayo para mapag-aralan to. Kasi si Corpus, nakurap na yung nakabila. Galit siya sa STL. Kasi gusto niya siraan si Corpus, gusto niya agawin yung chairman eh. Okay. Tapos, pagdating naman dun, binasos kami ni Corpus. Ang sabi niya, who are you? Sabi sa akin. Sabi ko, Mr. Atong Ang, consultant of Meridian. Consultant, ginanon ako, consultant of what? Maaga pa, sinabi na sa akin ni Miss Sandra, binasusan ni Corpus. Kasi akala ni Corpus, inaagaw ni Miss Sandra yung pwesto niya. Kasi nagsismis sila eh. Okay. Pero sir, okay, ang bottom line, malaki yung kinikita ng STL. Yung isang issue dito is under-declaring yung revenue. So I want to ask you about yung allegations dito sa ibang officials ni Pangulong Duterte. No? You've made some allegations about Justice Secretary Aguirre and National Security Advisor Espero na nagpapatakbo rin daw sila ng mga STL. Punta na tayo dito muna sa paghamon ni Corpus. Inahamon niya ako, napatunayan. Okay. Ito lang masasabi ko dyan, okay. Antayin mo, okay, sinasabi ko na ang sales, ang dinideclare nila ngayon is 1.7 billion na raw per month. Ang computation niya, 18 billion, mali pa computation niya, a year, 18 billion na raw. Pero kinukwento niya, gross yun. Ang net na charity na nakukuha niya ron, ang nakukuha niya is 12.9%. 18 billion, 12.9% is 2.320 lang yan. Yun ang totoo lang. Ine-exaggerate niya, nakinikita yan. Ang totoo niyan, payout yung iba. Saan po galing ang figures niyo? Alam ko. Ano yung record niya, talaga naman open naman yan eh. Ito yun ha, ito pa. Tingnan mo ginagawa nila. Kita mo ha, ayan po, sinisira ni Atong Ang dito si Balutan. 'Di ba? Tapos i-google nyo po, si Balutan sinibak ni Digong yan. Alam ko si Balutan appointed to ni, alam ko kay Gloria pa to eh. Sinibak ni Digong yan. Pag sibak kay Digong, sino pinalit? Garmatic. Diba? Nakagets nyo? Oh, hindi, ako nga, ang daming palusot. So, si Atong Ang naging alas para siraan yung Balutan. Tapos kung i-google nyo, si Balutan po, si Balutan, tinanggal yan ni Digong. At pinalit po yung tinatambyolo ni Digong na si Garma. Yung pinapaikot si Digong, tapos dinidilaan ni Garma buong katawan. Patayin mo si BBM. YouTube. Diba? Ayan yon. So, ayan po ang mga sindikato na gusto ko pong ipaalam sa inyo. Na si Atong Ang po, connected talaga po kay Digong. Connected sila kay Digong. Kasi nga, special mention siya ni Digong. At makikita nyo po sa katauhan ni Atong Ang, ganyan po talaga ang expertise niya, pagsugalan. At ano rin po ba ang expertise ni Digong? Sugalan din. Bakit? Nilagay niya yung pogo dito. Sugalan. Oh. Ayan po ang mga una muna nating bahagi. Ang koneksyon ng mga pasugalan ni Digong.
Imagine niyo imagine niyo kay Michael Yang kay Michael Yang, dinala ni Michael Yang ang pogo. Eto naman, si Atong Ang naman, dinala ni Atong ang isabong. Naiisip nyo ba yon? Ha? Naiisip nyo ba yon? Ang legasiya ng Duterte? Puro pasugalan? Diba? Puro pasugalan. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ganun po ka-demonyo si Duterte. Ang impluwensya niyang bibigay sa Pilipino, pasugalan! Imagine niyo, bakit mo kukontakin si Atong Ang for what? Tapos, siyempre, magsabi niyo, di ba inano rin niya ni Duterte, pinatigil yung isabong. Pinatigil yung isabong nung wala na. Nung patapos na yung term niya. Ganun po si Duterte, mautak na kriminal. Kailan ba nawala yung sabongero? Pinatigil niya yung isabong nung wala na. Patapos na yung term niya. Ganong kalupit yan. Baka nga member pa yan si Digong ng Alpha Group eh. Bakit? 'Di ba? Bakit? Ito, 'di ba yung pinakita ko sa inyo dati? Sandali lang ha. Kung pinatawag ni Atong Ang si Digong, pinatawag ni Digong si Atong Ang, siyempre, ano rin ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin niya, mahina yung signal. Kung pinatawag ni Digong si Atong Ang, True Bongo, ano ibig sabihin din nito? Sige nga, kayo, mag-comment nga kayo. Anong ibig sabihin nito? Kung lagi palang ganun ang galawan ni Bongo, pinapatawag yung gusto. Eto, bakit nasa bahay ni Duterte? Ayan bakit nasa bahay ni Duterte? Ano ibig sabihin yan? Ayan, kasama pa yung Comelec. Ito, Comelec to. Si Paildon. Si Alice Guo. Ibig sabihin, pinatawag din yan. Nandiyan din si Bongo eh. Ang ibig sabihin yan, kung hindi yung nagigets, nagre-remit talaga. Nagre-remit po kay Digong lahat ng pasugalan. 'Di ba? Kung nagre-remit lahat ng shabu, pati po pasugalan, nagre-remit kay Digong. Ayan po ang ibig ko sabihin sa inyo. Kung si Atong ang kung si Alice Guo nagre-remit kay Digong sa Davao, siyempre, ganun din si Atong Ang nagre-remit kay Digong. Anong gagawin ni Alice Guo diyan? Magtutuwad? Siyempre magre-remit ng pera ng Pogo. Yan po ang galawan ng dating Duterte administration na binudo lahat ng Pilipino. Paano mo naman nasabi si Atong Ang Nyolo? Ikaw, pag pinatawag ka rin Digong, pinatawag ka,
Ikaw ang kanyang local asset ka niya. Local asset ka niya na ano? Local asset ka niya na ikaw ang mamahala naman sa isabong. Oh, Mami Irene, Daddy Armin. Oh, yan po ang istorya niyan. Ngayon, sasabihin niyo walang connection si Digong. May connection, kaya nga ang isabong may connection sa EJK. The godfather of the gambling and the drug lord si Digong kung ganon. Ngayon mo lang alam, ang tagal na. Liberty Torino. Matagal na po, Ma'am Liberty Torino. Itong pa lang sa pagano mo ng pogo eh. Tsaka ikaw, putek magmamalinis ka. Si Alice Guo, ang reyna ng pogo, nandoon, kasama ni Digong. Oh. Hindi ka maghihinala. Anong ginagawa niya doon? Tumutuwad? Oh, yan. Yan na lamang po, di ba? Oh.